ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo kako yan si Percy, kako, magaling talaga. Talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Gaya po ng dati mga kaibigan, uli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 ng umaga. Sa pagtatanghal ng ating palatuntunan, natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating po pag-uusapan. Siyempre po bukas ang ating programa para po sa mga nais magbigay ng reaksyon. Ang ating pong mga landline sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan ay 412-0288. Samantala, ang text line po naman ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mainit pong pinag-uusapan yung naging talumpati ni Mayor Rodrigo Duterte kahapon sa ginawang pagproklama sa kanya ng PDP laban. At siyempre po mga kaibigan, merong kontra at meron namang dead man na lang. Mas marami yung dead man na lang kesa sa mga kontrabida. Yung kontrabida sa pelikula na lang yan. Hindi na uso pelikula. Kaya yung mga artista nagpupolitiko na lang.
Para bang si Dan Fernandez. Wala na siyang pelikula, kaya dito na lang siya sa politika, nagiging kontrabida. Yun. Bueno, mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan sa umagang ito. At siyempre, nagkakaroon na po ng nag-uumpisa na yung pagbabago ng political landscape. Di ba? Oo. Nag-uumpisa na kasi meron na mga nagde-defect papunta kay Duterte. Na sinasabi naman po ng Liberal Party na hindi raw kumpirmado. Magkaiba Iba sinabi ni Presidentiable Marrojas, iba naman ang statement ni Egay Mining Erice. Alam mo yun, si Egay Erice, ano yan, mining. Alam ba kung ano yung mining? Mining business. This is mine, that is mine. Mining. Bueno, mga kaibigan, pag-usapan po natin ito. Kahapon, ipinroklama na po ng PDP laban bilang kanilang standard bearer para sa 2016 election si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Yung proklamasyon ginawa sa Century Park Sheraton. Alam mo na. Na ang may-ari ay alam mo na. Ayan po, di ba? Marami po yan Nakikita ninyo, voluntaryo, no? Oo. Ang pagbaha ng mga suporta kay Duterte. Ito, kauna-unahan sa kasaysayan nito Ito yung tinatawag na people's choice. Oo. Di ba? Kasi wala naman tayo ng ibang mapagpipilian. Wala. Sabi nga natin, mga 4-5 years ago, sa 2016 election, ang magiging issue ay rule of law. Yun, tama. Hindi ho ba, mga kaibigan? Wala na po tayong puntahan Lahat na yata ng yung branches of our government contaminated ng pagkasira po ng rule of law. Maging sa private sector. Wala nang may mga organisasyon na, may mga individual na talagang tahasang hindi na kumikilala sa rule of law. Oo. At gumagamit na sila ng iba't ibang mga pamamaraan para ika nga po ay lapastanganin ang tinatawag na rule of law. Nakikita ninyo ngayon kung sino yung mga gumagawa ng masama, yun po ang matatapang. Yun, tama. At makakapal ang pagmumuka. Sus Mariosep. Gagawa pa ng mga pamamaraan yan mga haharas pag nabubuko yung kanilang mga kawalanghiyaan, di ba? Tama. So ano ang ginagawa ng gobyerno rito? Para po bang sinabi ni Pinoy doon sa Tanimbala na ginawa niya ng ratio? Yung 1:34 million is to 2. 2 as against 34 million daw ang nagkakaproblema sa Tanimbala. Yun ang ratio. Di ba? Kinakailangan ho ba na ilan? Di ba? Hindi naman niya sinabi. Kailangan ba ilan? Kailangan ba maging libo-libo? Hindi ho yun ang punto. Ang punto, nilalabag ang karapatan ng isang tao, sinisira ang rule of law. Yun, tama. Di ba? Pag nilabag ang karapatan ng isang tao under the law, under the Constitution, ang ibig sabihin, sinisira mo yung rule of law. Tama. Hindi ka sumusunod sa rule of law. At Correct. manapa, ikaw pa ang gumagawa ng krimen, laban sa isang mamamayan. Kung sa bagay, hindi naman ako nagtataka dyan Kasi lahat ng nangyayari ngayon, ako, Kristiyano ako Oo. Christian base ang aking ang aking pananampalataya So lahat ng mga paniniwalang pang-Kristiyano, nakabase yan sa Biblia lang naman Oo, Di ba? Tama. So, kung ano yung nasa Biblia, yun ang pananiniwalaan ko. Yun. Bakit? Ano kaugnayan nun? Hindi na tayo magtataka sapagkat
sa panahon ngayon, kung sino yung mga makapangyarihan, yun ang nang-aapi. Yun ang nang-aabuso sa mga walang kakayahan. Talaga. Nakalagay naman sa Biblia yun. Totoo yun. So ako hindi na magtataka. Pero hindi nga tayo magtaka, kinakailangan naman natin na meron tayong gawin. Yun. Halimbawa, yung sinabi minsan ni Presidente Aquino, sinasabi niyang ratio, 34 million as against 2. Ang mga pangyayari na yan, ng tanimbala, pinalalaki lang niya yan. Ng media. Yung Media. po, ang mali po doon, mga kaibigan, para pala sa presidente natin, kung yun ang pagbabasihan natin, yung kanyang sinabi, walang karapatang magreklamo ang isang tao. Nako. Kung sila'y isa o dalawa lang. At meron 30 milyon na hindi nagrereklamo. Abay, para saan yung batas? Para ba sa dalawa o para sa 34 million lang? Ginawa ba ang batas para sa 34 million at nag-iwang ka ng dalawa na hindi nakasali? Ha? Ang batas yan para sa mga sumusunod sa batas. Yun ang tama. Ngayon, ipinapataw mo ang parusa ng batas laban sa mga lumalabag ng batas. Yan. Kaya mali po yung sasabihin mo, ganun, di ba? 34 million. O ngayon, Ibig sabihin may nangyaring masama, kaya dalawa lang yan. Oo. yan pong lahat ng yan, yung mga sinabi na yan ni Presidente Aquino, at yung mga pagkukulang, malaking pagkukulang ng gobyerno na bigyang atensyon ang kriminalidad, ang paglabag sa rule of law, at ng iba pang sangay ng, hindi ko sinasabing si Presidente Aquino lang, Oo. nandyan ang legislative at ang judiciary, mga kaibigan. Pare-pareho po kontaminado ng paniwala, Nako. ng maling paniwala. Marios. At pagdating mo sa judiciary, maling paghatol. Mhm. Hindi ba? Maling paghatol. Sa legislative naman, maling pag-akala na silang mga nasa legislative, kailangan may kwarta para Naku. makagawa ng batas. Mariosep. Ha? Ano yan? Bayad? 70 Bayad. million, sa kanya isa. Pag 200 congressman, million. 70 million ang bayad sa'yo, nananakawin mo. Nako. Tapos may Bukod pa 200 million ka pag senador ka. Bukod pa sa sweldo mo at mga benepisyo. Pag tinanggal mo yan, walang tatakbo eh. Wala. O, kaya lang nagsisitakbo ngayon yan. Alam nila, maibabalik nila yan eh. Oo. Sa paniwalang maibabalik nila yan. Lalo na kung ang tatanungin mo si Jeju Marbinay. Ay, gusto niya yan. Pag ang tinanong mo si Jeju Marbinay, hindi naman na niya problema ang corruption eh. Nako. Ang problema kahirapan. Abay, Corruption din ng Tulongges babagsak. no? Tulongges. yun nga pinagbuhatan ng kahirapan eh. Oo, yung yun. sobrang corruption eh. Oo. Yung grabe na, hindi na masawata. Talagang wala na silang nararamdaman Tama. pagdating sa corruption. Ang tingin nila sa corruption pagka nahuli sila, abay ba't ako lang? Nako. Sabi ni Jinggoy, di ba? Oo. Ang dami naman dyan eh. Nagturo. Oh. Nagturo na. Mangangaladkad pa ng iba. Ganun ba ang batas? Sus Mariosep. Di siraan rule of law. Tama. Hindi niya alam na kung sino yung mahuhuli, yun ang mananagot. Oo. Kung di nahuli, paano mong pananagutin? Tama. Gusto mo mang mapanagot ang isang nagkasala sa batas, kundi mahuli. Mm. Nandyan na nga eh. Kayang-kaya mo nang hulihin ang isang walang yan na lumalabag sa batas. Katulad ng mga nagpapatakbo ng illegal terminal. Hindi mo pa ginagawa. Oo. Nasaan ang rule of law? Wala na. Tapos ang uhulihin itong mga gago Oo. ng mga otoridad, yung pong mga tumawid ng wala sa guhit. Jaywalking. Ang uhulihin mo yung homeless Homeless. na wala namang ginagawang paglabag sa batas, kundi ang tanging kapintasan nila, mahirap sila. Wala Yun. silang pang-upa. Wala na silang kakayahang makaahon. Tama. Hindi ba? Tama. Yan ba kung may kakayahang makaahon makikita mo pa sa lansangan niya kung meron Wala silang na. pagpipilian? Hindi Oo. magtsatsaga Kaya yun. naman taong gustong tumira sa kalye. Wala naman silang pagpipilian eh. Mm. Hindi ba? Kaya ganon. Pero yung mga tahasan lumalabag sa batas, nagtatayo ng perya. Tayo pa. Peryahan, ginagawang peryahan yung pati yung sagradong bantayog ng bayaning si Andres Bonifacio. Oo. Binababoy, sinasalaula, nilalapastangan. Ano ginawa ng National
Commission on Culture and Arts. Ano ginagawa ng National Heritage Commission? Wala bang commission dyan? Ay, meron yan. Ha? Baka may Puro komisyon. kayo commission eh. Kaya doon lang kayo nakatingin sa Torotot de Manila eh. May commission Dorotot doon. de Manila. Malaki. Eh may blackmail doon eh. Malaki Pwede ka usapan doon. hindi ba? Pinatigil nga eh. Oo. Nung ipatigil, Oh, yun. naglagay. Oh, O nung maglagay, wala pala nilabag sa batas yan. Oh. Naglagay. Photo bomber ba? Photo bomber. Mga gago. Nauso yun, ano? Oh, saan kayo nakakita ng batas na may photo bomber? Eh, kayo lang umimbento nung salitang photo bomber. Oo. Di ba? Oo, tama. Ba't di nyo habulin si Seldra na luko-luko? Na extortionist. Di ba? Oo, tama. Siya nagpasimuno niyan. Ba't tahimik na siya ngayon? Wala na. Kasama ba siya sa mga nalagyan? Ayan. Kaya pinayagang maitayo yung Torre de Manila? Ano ba talaga ang bawal? Ipatigil yan o ipatuloy yan? Eh mga siraulo nyo, hindi nyo na alam kung ano sasabihin nyo eh. Pag pumunta ka sa wag payagan, hindi raw tama. May puhunan na yan. Wala naman nilabag na batas. Oo. Pag pumunta ka sa wag payagan, aba, ang daming tumututol. Oo. Di ba? Oo, tama. Kesyo yan daw eh. Makakalapastangan, makakasalaula sa paningin. Oo. Doon sa view. Ha? Sa Tanawin nung Bantayo. Akala mo mga mga anghel ito na nahulog sa langit kung makipagsalita. Yung bang katiting na kwan, yung hindi pwedeng magkaroon ng mali. Oo. Ha? Maling-mali ng konting-konti. Ha? Mga kaibigan, puro sira na ulo ng lipunan natin. Wala nang katinuan. Sus Mario Joseph. Eh samantalang yung nasa harap mismo ng post office, Oo. yung rebulto ni Bonifacio. Oo, tatagayin sila doon. Ano ba nasa likod nun? Post office. Di ba mas mataas yung post office? Oo. Oh. Ano, sino sa Gabaldo? Si Bonifacio o yung building? Yung building. Gaano kalayo yung monumento ni Bonifacio sa Loton doon sa building ng post office? Yung illegal terminal. Eh ilang hakbang lang yun eh. Illegal terminal na. Pagkatapos, napapagitnaan nyo ng illegal terminal. Niligayang tarant. Mga kaibigan, oh. Yung monumento ni Ninoy, paligid nun, puro building kayo lalaki. Oo. Hindi ba sa Ayala? Ang daming kaleche yan eh. Pero yung pumbantayog ni Bonifacio, Oo. tinayuan ng sugalan, ng perya, ginawang kwan eh. Nilapastangan eh. Ba't walang kumikibo sa inyo? Nasaan kayo mga magagaling kayo? Hindi ba? Oo. Ay, nako. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Dapat pag-iba nila yan. Hip na hip ang world of iQool. Instant cool na kakaiba. iQool ka lang, iQool ka lang. iQool menthol gum ang akin is bubble chum. Chill at the world of iQool. Cool na cool sa sarap. iQool ka lang, iQool ka lang. Get cool with iQool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag Minute with me, Vic and that. It's 9:30 BBC Minute. This is still a The development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire.
Magpapatuloy po tayo. Babasahin lamang ho natin itong isang balita ho. Makinig po kayo. English po ito. Ho? Miss Earth 2015. Yan ha. 90 delegates from all over the world will celebrate its 15th year in Vienna, Austria, o an eco-friendly country. Ibig sabihin po nito, itong beauty contest po na to, Miss Earth, ito'y nangangalaga sa ating pong kalikasan. Ano ho? Climate change will be the focus of the Miss Earth 2015 campaign for each crystal year with the 5 key words: rethink, refuse, reduce, recycle, and respect. Miss Earth 2015 telecast from Marks Hale, Vienna on December 6, 10 a.m. on ABS-CBN. Miss Earth 2015 is supported by Kitco Travel and Tours, Miss Earth Foundation, and DCRJ 810 AM 8 Tri-Media Broadcasting Network. Okay, balik tayo kay Duterte. Kasi pinag-uusapan po siya ngayon dahil doon sa nagmura daw si Duterte ng PI. Hindi, nagmura naman talaga. Napakinggan natin. Pine-play nga kanina yung mura eh. O, pwede na i-play eh. Yung mura eh. O, minumura. Ang sinasabi nila kasi minura daw ni Duterte si Pope. Hindi niya. Kasi sabi raw ni Duterte, bakit? Traffic, 5 oras. Bakit? Eh kasi raw, sino ba darating? Si Pope. Gusto ko sana niyang tawagan eh. Sasabihin ko, PI, Pope. Ha? Huwag ka nang pumunta rito. Alam niyo, si Duterte, unang-una, Bisaya. Oo. Siyempre, ang mga grammar niyan sa Tagalog, medyo hindi natin kung hindi natin uunawain. Oo. Di ba pagka mga Bisaya nga minsan nakakaasar kausap. Oo. Kasi matigas magsalita. Oo. Akala mo bastos. Oo. Yung pala hindi naman. Oo. Yun naman alam natin si Duterte, bukang bibig na niya yun eh. Di ba? Maga pa lang nagmumura na yan. Parang mamamatay pag hindi nagmura. Wala tayong magagawa doon. Totoong tao yan eh. Kaysa naman yung banal. Oo. Tapos puro kahayupan naman ang ginagawa laban sa mamamayan. Eh. Kung magsalita, marangal eh. Nakabarong pa mga tarantado eh. Di ba? Amerikano. Pero kung magnakaw, ang lalakas eh. Gusto ko na yung... Ano pipiliin nyo ngayon? Nagmumurang hindi magnanakaw. Kaysa magnanakaw, hindi nagmumura. Ang sinabing mura ni Duterte, PI. Alam ba ninyo, pagka yan pinagkumpara-kumpara natin ang mura. Yung mura. Ang pinakamasamang mura, hindi naman yan eh. Ano? At saka yung PI, meron decision ng korte dyan. Wala na yan. Sa libel case. Na pag nagmura ka ng PI, baliwala na yun eh. Expression na lang yun. Lalo na kung yun ay ginagawa mo sa pagtupad mo ng tungkulin mo. Tama. Bilang isang mamamahayag. O ngayon, ano pinakamasamang mura? Ako nga yung pinakamasamang mura na yun, yung nasa Biblia, na wag mo anyang tatawaging ganon. Ang kapatid mo. Tama ba yun? Tama. Yun na nakalagay sa kwan. Sino naman magsabing raka o ulol? Yun. Masama. Yun yung pinakamasamang mura sa Biblia, yung ulol. Narinig mo tong kantado, ulol. Masama yun. Ngayon, kung Kristiyano ka, ano masamang mura? Alam nyo ba yun? Yun ang masama. Ako nga, hindi ko nga masabi yun eh. Hanggang ngayon, yun ang iniiwasan ko. Nagmumura din ako, pero yun ang hindi ko sinasabi. Pero to, pakinggan nyo. Meron sa okay, kami na tarantado, ulol. Sino yun? Ang lakas. Ba't si Duterte lang? Ito, sa radyo rin to. Maliwanag yan, Ito, dun sa kabilang impilan na pinanggalingan namin, mga kaibigan. Ini-interview siya. Nung tinatawag na siya para interviewin, andyan na ba sa linya? Kami. Ito, pakinggan nyo. Yung nag-i-interview sa kanya, minura. Ayan. Meron sa okay, kami na tarantado, ulol.
Pamilyar Eh, ang mas boses masama eh. yun eh. Mas masamang mura yun eh. Hindi ba? Saka siya talagang ibig niya sabihin talaga masama. Oo. Pagkakasabi, no? Pinatutungkol niya talaga doon sa tao. Ngayon, eh, pero walang epekto yun eh sa mga, yung sinabi ni Duterte. Walang epekto sa mga tao. Tinatanggap na ng tao yung kanyang mga kapintasan. Kasi wala namang kinalaman yung kapintasan niyang yun sa pamamalakad na gustong mangyari ng taong bayan. Oo, tama. Hindi ba? Tama. Na ipakita niya. Mm. Walang kaugnayan yun eh. Eh, yung pagbabaro nga eh, yung pagsusot ng mga, tsaka yung mga titulo, nakatakot-takot. Di ba sabi nga ni Duterte, kaya ang tinututulan lang natin kay Duterte, ako ha, ang ayoko lang magsama pa siya ng kandidato eh. Wag na. Mangumbida pa. Aangkas lang sa'yo yan. At saka yan, sisirain yan ang imahe mo na kaya ka nga nagustuhan dahil sa imahe mo na incorruptible. Alam nila, hindi ka corrupt. Di ba? Meron silang gusto sa'yo na maging mission mo na gawin. Ha? Alin? Patahimikin mo lahat ng kriminal. Yan, tama. Kinukumbida mo. Oo. Kasama mo na. Eh tapos sasama mo kriminal din. Baka kaya niya kinukumbida, gusto niya rin Ano ba tawag mo kay Francis Tolentino? Sabi niya, ito nagtapos sa gano'n. Wala yun eh. Ikaw nga, hindi ka nga nagtapos kung saan eh. Na katulad nung sinasabi mong kay dito ka lang eh. Eh pero, gusto ka ng tao. Ang sabi nga, nakalimutan ko yung nagsabi nun ha. Ang sabi nga, it's not honors. It's not titles that honor men. It's men that honor titles. Mga kaibigan, ang nagpapadakilaan niya sa titulo, hindi po yung titulo mismo nagpapadakila sa tao. Yung tao ang nagpapadakila sa titulo. Tama. Kaya magbigay ka man ng katakot-takot na award sa isang taong walang hiya. Kahit United Nation pa magbigay dyan. Kahit sabihin mo pa si Pope Francis pa magbigay ng award dyan. Eh kung yan taong yan, walang hiya yan, talagang walang hiya yan. Nako. Yan ang ibig nating sabihin na yung katotohanan ay hindi mababago kailanman. Tama. Pag walang hiya ka, talagang walang hiya. Pag mali, mali talaga yon. Mali. Pag tama ka, tama talaga yon kahit anong sabihin na mali ka. Di ba? Tama. Wala po mga kaibigan Ang oras natin 31 minuto, makalipas po ang alas 9. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Trimedia Pro Incorporated. This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. I'm Adam, she's Nisha. This is BBC Minute. Let's start with some breaking news. The officials in Burkina Faso say the former Prime Minister, Roch Marc Kabore, has won the presidential election without the need for a second round. The Election Commission says he's got 53.5% of the vote. World leaders at the UN Climate Conference in Paris have said urgent action is needed to tackle global warming. President Obama said the conference could be a turning point in global efforts to limit future temperature rises. The UN's warned that a blockade in Nepal is putting millions of children at risk because it's caused shortages of fuel, food, medicines and vaccines. Blockades led by ethnic communities angered by the country's new constitution. And the Canadian Prime Minister, Justin Trudeau, will be sharing something very important with his late father, former Prime Minister Pierre Trudeau. His desk. Mr. Trudeau found the former PM's desk too large and asked for a replacement. His staff retrieved his father's desk, which was in storage. Pink's the latest celebrity to become a UNICEF ambassador. The fire was lit, obviously, because I'm a mama. The singer told People magazine she's got a 3-year-old daughter and she's going to focus on children's health. 0059G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Maligayang Pasko po mula sa Colombia!
Mabuhay at maligayang pagdating, Pope Francis, mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan ng DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Babatiin ko lang si Dards Valdez. Kilala mo ba, Totong? Ito yung maliit na taga City Hall, gaganyan, no? Hanggang tuhod mo lang to Midget. Oo. Ito yung pinatulan ni Era, panliit-liit. Loko talaga. Pinahirapan yan. Ay. Kasama sa mga pinahirapan yan. Sus Mario, si Ayo, nakita ko nga sa may Namaupo pinto. si Erap. Sa pinto nga nagbabantay. Kaya yung mga may birthday po, ay binabati natin kayo ng happy birthday, lalo na ito si Dards Valdez. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy tayo. Nasa na ba tayo kay Duterte? Oo. Pero tapos na yun Okay lang, tanggap Pagka talagang tanggap ka ng tao, wala, no? Oo, wala. Hindi pinapansin yun. Meron ng araw nag-defect mula sa Liberal Party doon sa Davao, sa Mindanao. Kasi, siyempre, galing sa Mindanao si Duterte, di ba? Tagaroon yun Siyempre, ngayon lang magkakaroon yata ng presidente kung sakasakali taga Mindanao na manggagaling, kailangan suportahan nila. Oo. Ngayon, sabi naman itong si Guy Irice, kwan daw, hindi raw kumpirmado. Sinabi ni Marojas sumagot na si Marojas, tinanong siya ro, sabi ni Marojas talagang ganyan. Oo. Gusto nila wala naman makakapigil dyan. Si Binay din, may mga nanggaling sa kampo ni Binay na sumasama na rin kay Duterte. At malamang kay Grace po, sasama na rin. Pero hindi pa ho itong inaasahan natin. Expected natin kung depende yan sa itatakbo ng kampanya nila, di ba? Oo. Ang init ng politika ngayon, wala pa naman ho ngayon yan Yan pagdating pa ng siguro mga katapusan ng Enero, papasok ng Pebrero. February, pag-start ng Diyan na mag-uumpisa ang talagang init ng politika. At pagdating niyan, doon pa tayo makakabalita ng mga talagang totohanang maglilipatan. Tama. Hindi ba? Mabigat niyan. Pagtayo ni Duterte sa Luneta, pupupugin ng tao yan. Kayo maghahakot, si Duterte hindi. Hindi, ibig sabihin natin, depende nga yan sa itatakbo pa ng kanilang campaign. Kailangan ma-sustain nila yan. Kasi alam mo naman, maraming kinakapos Baka yung salita ngayon ni Duterte, hindi natin malaman kung baka pagdating ng January, iba na. Oo. Katulad nga niyan, meron siya mga iniimbita sa ticket niya. Sabi nga natin, wag na siya magsama. Kung pwede nga, wala na siyang vice president Ikaw lang naman ang gusto ng tao. Tao ang boboto sa'yo. At wag kayo mag-alala sa daya. Kapag ka ang isang kandidato, ang sikreto dyan para hindi ka madaya, tambakan mo ng boto. Si Duterte. Ibig sabihin, iboto ng dapat ng marami yan. Pag masyadong marami, hindi nila madadaya yan Napakahirap gawin nun dahil magkakagulo. Ang bansa natin, gusto ba nila yun? Anong daya gagawin mo ron?
Maraming paraan ng pandaraya kung yan, mga close fight, mga ganon. Ang layo ni Duterte. Di ba? Oo. Ang problema, masusustain ba? Hanggang ano. Baka mamaya, yan pa mga tarantadong yan ang sumira sa'yo. Dapat mag-ingat si Duterte. Unang-una, makakasama sa imahe niyang hindi siya kurap. Oo. Kurap yung mga naisasama niya. Siguro hindi niya alam. Katakot-takot ang kaso ni Isko Moreno sa Kwan. Sa ombudsman. Puro pagnanakaw ang kaso niya, pandarambong. Sus Mariosep. Magsasama ka pa, wag ka na magsama. Hindi ba? Makakasira pa yan At saka yung mga ibang sumasama sa'yo, mag-ingat ka rin doon. Kasi baka mamaya sa bandang uli, yan ang mag-defect palabas sa'yo. Para gibain ka. Yun ang masama nun. Hindi ba? Kaya yan, wala yan. Yung mga pailan-ilan na lipat-lipat. Sabi naman ni Erice, nasa kama na kayo, lilipat pa kayo sa sayo. Ano ibig mo sabihin nun? Nagpapasasa kayo, ganun. Ha? Tapos lilipat sa wala. Sa walang lilipatan. Minimenos mo yung mga tao mo. Yung mga membro ng liberal, di ba? Hindi po maganda. Kita mo, yung bunganga mas makamandag yan. Hindi nga nagpapahamak Hindi nga nagmumura, pero kawalang-yaan yung sinasabi. Hindi niya alam yung sinasabi niya Di ba? Ibig sabihin, sagana kayo rito. Ba't kayo lilipat sa wala? Ganon yun yung tao. Halimbawa, yung tao. Tignan mo. Mabait. Meron akong kilalang ganun Mabait. 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 Kausap. Ang galing makipag-usap sa mga tao. Pwede mong iharap kasi disente makipag-usap. Pero ang kulo nitong hayop na ito, nasa loob. Meron naman siya, very opposite niya. Very opposite. Madaldal, maingay, nagmumura. Parang si Duterte. Walang yarin. Kaya lang, yung kawalang yan niya na, litaw na, ibig ko sabihin, alam mo na yung barahan niya. Etong nagbabait-baitan, etong marunong makihumarap, maging presidente. Di ba? Pwede nga presidente dahil ganun. Pero natuklasan ko, mas walang hiya pala ito. Kasi ito, ahas pala ito. Etong isang palamura, hindi naman pala ahas ito. O sino ngayon ang pipiliin nyo? Yung hindi ahas. Hindi ba? Wala yun Yung mga ganun sinasabi kay Duterte, mga kaibigan. Yung magmumura nga, pinapalakpakan Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw. May balita dito si Mandemi Flores nakikinig siya sa atin Namaga, Mandemi. Pumanaw na raw po yung dating mayor ng Pateros. Na si dating mayor Jose Capco. Sa edad na 72. Nung Biyernes pa pala pumanaw ito. November 27 siya ay nakaburol sa Garden of Memories. Sa Miyerkules daw po, December 2, ang libing. Bukas. Ayan po, nakikiramay po si Mandemi Flores dahil ito si Mandemi, alam mo naman yan, Tagig Pateros yan nung magkakasama pa dati yan Pero ang Pateros na lang po ang hindi po umunlad. Yun na lang ang hindi siyudad sa buong Metro Manila. Mahirap maging city pag balot. Balot lang itik. Ngayon Tsaka Penoy. Isipin mo yan mga kaibigan. Meron nga Meron nga. Di ba minura daw si Pope, sabi niya. Naalala ko yung kwento. Ayan. Kwento na kayo. May nagkumpisal. Kumpisal. Kriminal nagkumpisal. Sabi nung pare, ano ba ang kasalanan mo, iho? Nako, malaki ho kasalanan ko. Napatay ko 11 na Ba? Napapatay ko. Ha? Killer pala. Sabi nung pare, ha? Bakit mo naman sila pinatay? Nako. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Ba? Ano pala, naniniwala pala sila sa Diyos, kaya ko sila pinatay. Sabi nung kriminal, di ba? Tapos tinanong niya yung pare, sabi niya, ikaw, Father, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi ni pare, ba, hindi
Takot mamatay. Baka maging labing-dalawa siya eh. Baka 12 papatay ka ng Sus kriminal. Mariosep. May kwento tayo kahapon nga eh, naiwan natin eh. Oo. Di ba yung Maynila eh, alam mo ba yung ospital ng Maynila? Oo. Ang nagpagawa niyan si Mayor Arsenio Lacson. Ha? Kuwanho, ha? Si Mayor Arsenio Lacson. Nakamatayan niya yan eh. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Magaling na alkalde si Lacson. Kinikilala yan, ha? Hanggang ngayon talagang ano yan eh. Parang alamat. Ha? Pero alam mo, si Lacson, kasi nga siguro dahil hindi niya na ipagpatuloy yung o matapos yung kanyang termino. At nagpatuloy pa sana. Pero wala siya nagawa kundi yun eh. Hospital, no? Oo. Tsaka yung underpass. Oo, Di ba? underpass. Tama. Ngayon, yung ospital na yon ipinagpatuloy tapos ni Villegas. Kung tutusin mo, si Villegas, Vice Mayor yan eh. Oo. Mas magaling pala yan in terms of action. Hindi ba? Magaling, pinatapos niya. At saka marami na paggawa si Villegas ng mga proyekto. Sa madaling sabi, alam niyo yung pagiging mayor, nakatapos si Villegas. Oo. Hanggang sa yung natalo siya. Natalo siya eh. Tinalo siya ni Bagaching eh. Yung sumunod na eleksyon, pagtakbo niya eh, di ba? Kasi sumabog yung Plaza Miranda. Ayo nga. Marcos Boy si Kwan eh. Villegas, partido siya ni Marcos, kapartido. So ngayon, natalo lahat ng halos karamihan ng mga partido. Nanalo, sa madali sabi, ito si Bagaching nakahoy ang paa. Muntik na nga anayin yun eh. Kasi lagi nakaupo eh. Lagi nakaupo. Ngayon, ito ho. Ang sinasabi natin, pagka pinagkumpara-kumpara nyo yan, paabutin nyo yung alkalde hanggang kay Alfredo Lim. Ang pumalit kay Bagaching, si Mel Lopez na eh. Naging OIC. Tapos, eventually, tumakbo nanalo. Ngayon, hindi yun nakapangalawa pang term si Kwan eh. Si Mel Lopez natalo na eh. Tinalo na siya ni Mayor Lim eh. Di ba? Dahil puro kagaguhan ang nangyari. Basura, sangkaterba basura sa Maynila eh. Manila on Diguraw eh. Di ba? Manila on Diguraw. Kaya si Mel Lopez nakakawa naman, tumandaya, wala nagawa eh. Kaya di nakabalikan. Pero nakapwesto. Oo. Di ba? Ngayon nagpe-prepare yata para kay, anong partido naman sila ngayon dahil matatapos na si Noynoy. Alam mo naman yung mga baboy. Kung nasa ng darak, doon yan eh. Baka na nandun. Diba? Kakapon, may binabanggit ka yung tatay ni Erap. Yung sinabi, di ba? Yung tatay ni Erap? Naku, yung anak kong yan. Balikan natin yan, ha? Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Babatiin lang natin yung mga taga Pretil Market ha. Marami po nakikinig sa atin dyan, lalo na si Tess. Tsaka yung mga kasama niya dyan, asawa ni kaibigan natin si Eddie. Nabati na natin si Darcy. Ngayon, mga kaibigan, at si Darwin Dalisay, binabati ko rin. Alam nyo, yung panahon ni Villegas, si Mayor Lim maganda eh. Alam mo bakit? Si Villegas noon, yung pala, nung mayor yan,
ang escort niyang pulis, halimbawa, ngayon, Presinto 1, Station 1. Bukas, Station 2, Commander. Lipat-lipat, Station 3, Station 4. Schedule. Schedule ni rotation. Madalit sabi. Ito na ngayon. Si Villegas po, natalo. Nako. Natalo si Villegas pagkatapos ng eleksyon. Yung pero mayor pa siya noon eh. Hindi pa tapos yung term niya, December 20 yata, 21 matatapos ang eleksyon eh. Ang term eh. November ang eleksyon noon eh. November. December. December 31. Dapat doon pa lang siya bababa. Doon siya bababa. Tatapusin niya muna yon. Parang ngayon, ang eleksyon, Mayo, sa Hunyo 1. Hulyo. Hulyo 1. Alis ka na. Ang tapos ng term na nakaupo, kahit natalo ka. Tama. Ngayon, si Villegas, nung matalo pala yan, kinabukasan eleksyon ngayon. Eto si Villegas, wala na yung mga escort. Kinabukasan. Nilayasan na. Ang ginawa niya, tinawagan si Mayor Lim. Ewan ko kung kernel na nun si Mayor Lim. Tinawagan niya, sabi niya, may ginagawa ka ba? Wala naman Sabi raw niya, baka pwedeng ikaw muna ang escort mag-escort sa akin dahil yung naka-duty ngayon hindi na dumating eh. Talo na kasi ko eh. Pumunta si Mayor Lim, nag-escort. Alam mo ba na mula nun, siya na ang laging kasama ni Villegas hanggang sa si Villegas umalis na ng bansa. December 21, ganun ba yun? 31. 31. December 31. Ito na ngayon, December 31, January 1. January 1. Yun yung assume na di ba? Manunumpa yung bagong mayor. Bagong mayor, anong petsa? 31 din. Auno? Hindi kasi ganito nung umalis si Villegas, ang naghatid na lang sa kanya sa airport, isang tao na lang Si Mayor Lim yun. Galing, no? Kasi yun ang last official act ni Villegas. Tama yun, As Mayor of Manila. Nakunan ngayon si Mayor Alfredo Lim, na noon pulis, na sumasaludo habang si Villegas ay nasa itaas na ng eroplano. Sinaluduhan niya. Nasa eroplano. Ngayon, kinabukasan, lumabas sa dyaryo. Magkatabi ang litrato na si Lim, sinasaluduhan si Villegas. Si Bagaching naman, nanunumpa bilang bagong alkalde ng Maynila. Dahil po doon, alam nyo na, yung mga intriga, di ba? Hindi mo maalis yun yan na niya, hanggang sa katapusan, loyal si Lim. Si Lim na lang natira. Na loyal kay Villegas. Kaya ang ginawa ni Villegas, ipinag-utos niya na si Mayor Alfredo Lim, mag-traffic. Hindi, Bagaching. Bagaching. Pinag-utos ni Bagaching na gawing traffic enforcer si Colonel Lim sa harap ng City Hall. At habang nag-traffic naman si Colonel Alfredo Lim, full colonel, mga kaibigan. Tingnan mo pagsunod yun, di ba? Pagpapakumbaba na tinatanggap ng isang tao, di ba? Sa panggigipit sa kanya. Meron pang pagkakataon na tuwing dadaan yung sasakyan ni Bagaching, isang araw pinatawag siya ng city administrator si Herrera. Armando Herrera. Ano pangalan nun? Si Herrera. Herrerang matabang piluka, di ba? Ngayon, sabi raw sa kanya, nirereklamo ka ni Mayor. Bakit? Kasi raw, hindi mo siya sinasaluduan. Pag dumadaan doon sa harap mo. Paano ko siya sasaluduan? Nakasarado yung bintana niya. Anong malay ko kung driver lang nakasakay doon? Sasaluduan ko yung driver? Tama. Buksan niya yung bintana niya para alam ko na siya yung dumadaan. Nung ting dadaan daw, binubuksan na yung bintana. Kaya sumasaludo na siya.
mga kaibigan. Oo. Alam mo kung ilang buwan ginawa yon? Ilan? 3 buwan. Naku, pinahirapan si Mayor Lim. Ganun ang ginawa kay Mayor Lim. Oo. Pero hindi siya nagiganti. Oo nga. Di ba? Oo, baliwala sa kanya yun. Nung ang director ng Western Police District nung araw, Manila's Finest, si James Barbers eh. Oo. Hinuli niya si Barbers, si Bobby Barbers na naging senador. Nanggugulo, di ba? Oo. Ang daming dalang baril. Oo. Hinuli ni Lim. Oo. Tinanggal si Lim ni Kwan, ni Barbers. Dahil pamangkin niya yung nanggugulo eh. Oo. Nung naupo si Lim na director ng MPD, ano ginawa ni Lim? Ayan na. Ipinuwesto si Barbers. Kinuwam pa, ha? Di ba doon nakatikim ng commander si Barbers ng presinto? Dati caps and rubbers lang yan. Oo. Doon lang naka-assign yan. Nag-aaral kasi nun si Bobby. Di ba? Kaya ganun na lang ang pagtanaw ni Bobby Barbers ng utang na loob kay Mayor Alfredo Lim hanggang sa mamatay siya. Oo. Siya naman ang sumaludo kay Mayor Lim. Ngayon, naikukwento lang ho natin yan dahil ang tao ngayon, ibang-iba na eh. Walang niya, pinipersonal eh. Diba? Di ka na ngayon. Alam mo ba kung may dapat personalin si Erap, yung tatay niya? Ito kwento ni Seni Flores, veteranang writer ito, makata ito. Nagsulat ito ng mahabang panahon, naging speech writer pa ni Marcos yan sa Tagalog. Marami sa Liwayway. Nakilala yan eh. Ngayon, nagtatrabaho rin siya nung kay Villegas. Alam mo naman si Villegas, makata yan. Oo, diba? magaling yun. Tama. Ngayon, yung tatay pala ni Estrada noon, official dyan sa DPS nung araw. Ewan ko kung DPS yan o engineering. Sa City Hall, Manila. Sa City Hall. Isang araw, nabahala yung tatay ni Erap. Ba? Pumunta kay Villegas, sabi, baka tawagan ka ni Joseph kasi gusto ro tumakbong mayor sa San Juan eh. Ano masama kung tatakbo siya mayor sa San Juan? Tama. Ang sabi raw ng tatay niya, hindi yun ang inaalala ko eh. Ano? Ang inaalala ko baka kung ano-anong katarantaduan ang gawin yan. Na-alarma? Na-alarma. Doon mo malalaman na talagang kilala siya tatay niya. Alam ang kawalangyaan ni Erap eh. Naku. Sino ka? Oo. Sino tayo? Katotoo, no? Ha? Tatay Sino kaya. tayo? Tatay ko yun. O sinasabi ko lang, mga Tatay kaibigan. na mismo yun. Tatay niya yun. Kasi yung tatay niya, naging matinong official ng City of Manila. Wala naman naging kaso yun eh. Di ba? Wala ka naman nabalita, nagwalang hiya yun. Ang inaalala niya, ang magwalang hiya, yung anak niya. Masisira kasi pangalan niya. Yun. Di ba? Eto, magandang umaga Kuya Percy at mga Kalapid Fire. Palagi po kami nakikinig sa programa niyo. Pakibati po si Riona, Roland at Noah Angela. Curious lang po si Nanay Dory, 81 years old. Ba't nyo po daw palagi binabati sa ending ng programa nyo si Ligaya? Ano daw po ang kaugnayan niya sa buhay nyo? Wala pong kaugnayan. Yan ang pinagsisisihan ko, ba't ako nagkaroon ng kakilalang ganito eh. Sa buhay natin, meron tayong pagka na biggest mistake ba yan? Itinuturing mo ng pagkakamali, makasalubong mo sa buhay mo, mga gantong klaseng tao. Walang hiya po yan, Nanay Dore. Yan po ang utak ng kawalanghiyaan dyan sa Loton. Marami na pong pinipirwisyo yan. Kaya hindi kumakain man lamang mamantikaan ng nguso ang mga nagtatricycle driver dyan, ang mga nagpe-pedicab. Dahil kinukutungan nila eh. Ang mga driver naman ng Apex, mga kaibigan, ganun din. Ipapakain na lang sa pamilya nila. Ginugupit pa ni Ligaya, dinadambong pa niya. Tapos yung mga pasahero. Gusto niyo ba matuwa ako? Tapos yung mga pasahero, plus 5 ba? Hindi, kayo na ho magsabi. Gusto niyo ba matuwa kami sa ganyang klase ng tao? Walang hiyaan na ang gusto niya. Sabi yan ni Jenna ng Kawit Cavite. Good day, Kapersi. Kaya pala laging may suot na band na orange sa kamay si Erap. Para malaman niya ang kaliwa at kanan.
Biro ho yun. Oo. Pero ang totoo, may tinatakban siya ron. Ano yun? Oo. Komang kasi yan. Meron siyang ron peklat. Huwag kayong magtaka ron, yung orange. Oo. Ngayon nyo na lang makikita. Kailan yung huling nakitang naka-short sleeve si Erap? Oo. Yun na pinakahuli. Hindi nyo na mapagsosot yan ng short sleeve. Oo. Ngayon, meron na siyang tinatago bukod doon sa komang niya. Naku. Ha? Kaya laging jacket, laging naka long sleeve. Long sleeve na, jacket pa nga eh. Nakapatong pa eh. Bakit? Ewan ko, dapat ipakita niya na hindi totoong nangingitim na yung balat. Ay. Hindi natin alam kung bakit. Kumakatas na raw eh. Ay. Ano kaya yun? Ano ba? Ahas ba yan? Nagpapalit ba ng balat yan? O ano? Nagpapalit ng balat. Good day po, Sir Percy. Di po kaya maapektuhan si Mayor Duterte kahapon. Ako si Carlito Labatan ng taga San Jose, Bulacan, Barangay Assumption. Opo, ako. Ayan. Good day, Ka Percy at Hataw. Minsan napunta ako ng Manila City Hall. Bago ko pumunta, bumili ako ng jaryong hataw para hindi ako mainip. Habang naghihintay, nagbasa ako. Ang samang tumingin ng ilang taga doon at alam mo, naka-Percy kung bakit, hehehe. Nalalapit na kasi at alam na nila at last takbo na rin ang Duterte. Ang magpapabago ng government, si Mayor Duterte. O nga pala, eto para sa akin, sa ikauunlad ng bayan, kasi pagka walang krimen, ang negosyo, lulusog ang ekonomiya natin. Pagka lumusog ang ekonomiya, pabor yan sa mga walang hanap buhay. Magkakahanap buhay sila. Yun. Kasi lumalaki ang negosyo, lumalaki ang pangangailangan sa hanap buhay. Tama. Sa mga personnel. Kailangan mo munang ayusin ang peace and order. Yun. Sa ikauunlad ng bayan, Duterte ang kailangan. Sa bayan ko ay isa. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Renato. Ito po naman si Peter Tolaswan. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Mama, buhay po kayong lahat. Ito po naman si Percy Lapid at tabayanan po susunod agad ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Egay Erice. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
Tri-Media Pro Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Dave.